Magkakaiba ang nararanasan ng bawat babae tuwing may regla. Ang ilang pwedeng maranasan gaya ng sakit ng ulo, sakit ng tiyan, pagod at pagduduwal ay maaaring mabawasan o mawala sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkain at inumin na nagpapalala sa mga sintomas ng iyong period. Narito ang mga pagkain at inumin na dapat iwasan tuwing nireregla upang magkaroon tayo ng happy cycle. Ang isa sa mga pagkain na dapat iwasan ay ang salt o asin. Ang pagkonsumo ng maraming asin ay humahantong sa pagpapanatili ng tubig na maaaring magresulta sa pagka-bloated. Upang mabawasan ang pagka-bloated, huwag magdagdag ng asin sa iyong mga pagkain at iwasan ang mga processed foods na naglalaman ng maraming sodium. Ang isa pang pagkain na dapat iwasan ay ang asukal o sugar. Okay lang na magkaroon ng asukal pero in moderation. Dahil ang sobrang pagkain nito ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng energy na sinusundan ng isang pag-crash. Maaring nitong mapalala ang iyong mood. Kung may posibilidad kang maramdaman ng pagkabalisa, pagkalumbay sa iyong regla o period, mas mainam na pakatutukan at bantayan ang paggamit ng asukal. Sa pagtutok ng bawat intake ng asukal ay nakakatulong upang ma-regulate ang iyong mood. Ang pangatlong inumin o pagkain ay ang kape o coffee. Ang coffee ay maaring maging sanhi ng pagpapanatili ng tubig at pagiging bloated. Maaari din itong magpalala ng sakit ng ulo. Ngunit ang pag-alis ng coffee ay maaring maging sanhi din ng pananakit ng ulo. Kaya't huwag ikat ang kape kung nasanay ka na magkaroon ng ilang tasa sa isang araw. Basta siguraduhin lamang na in moderation sa pagkakape sa isang araw. Ang kape ay maaring maging sanhi ng mga digestive issues. Kung may posibilidad kang nagkakaroon ng diarrhea tuwing may period, ang pagbabawas ng iyong pag-inom ng kape ay maaaring makatulong upang hindi ka sumpungin ng diarrhea tuwing may period. Alcohol o pag-iinom ng alcohol tuwing may period. Ang alcohol ay maaring nagbibigay ng di mabilang na mga negatibong epekto sa ating katawan na maaring magpalala ng mga sintomas ng iyong regla. Halimbawa, ang alcohol ay maaring makapagpa-dehydrate sa iyo na maaring magpalala ng sakit ng ulo at maging sanhi ng pagiging bloated. Maaari rin itong humantong sa mga digestive issues tulad ng pagtatae at pagduduwal. Dagdag pa, ang isang hangover ay maaaring magdala ng ilan sa mga parehong sintomas na nagaganap sa iyong period, kabilang na ang sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at pagod. Ang isa pang pagkain na dapat iwasan ay ang mga maanghang o spicy foods. Maraming tao ang nalaman na ang mga maanghang o spicy foods ay nakaka-upset talaga ng kanilang tiyan at nagdudulot ng pagtatae o diarrhea, sakit ng tiyan, at kahit pagduduwal. Kung ang iyong tiyan ay hindi natotolerate o hindi natitiis ang maanghang na pagkain, o kung hindi ka sanay na kumain ng mga ito, maaring mas maganda na lang na iwasan ang mga pagkaing maanghang tuwing may period.
Bukod sa mga pagkain at inumin na nabanggit, ang isa pang dapat iwasan ay ang red meat. Sa iyong period, ang iyong katawan ay gumagawa o nagproproduce ng prostaglandins. Tinutulungan ng mga compound na ito ang uterus contract at nagtatanggal ng uterus lining na nagre-resulta ng menstrual flow. Gayunpaman, ang mataas na antas ng mga prostaglandin ay nagdudulot ng mga cramps. Ang red meat ay may tuturing na nagbibigay ng mataas na iron, ngunit mataas din ito sa mga prostaglandin at dapat itong iwasan habang may period. May mga pagkain din na hindi mo tinotolerate ng mabuti. Maaring mukhang halata ito, ngunit sulit na bigyang diin. Kung mayroon kang pagiging sensitibo o sensitive sa mga pagkain, dapat na iwasan ang mga pagkain iyon, lalo na sa panahon ng iyong period. Ang pag-iwas sa 5 araw o 7 araw ay hindi masama, lalo na kung nakakatulong din sa iyo upang maibsan ang mga nararamdaman tuwing may period. Maaari mong pakitunguhan paminsan-minsan ang iyong sarili sa isang milkshake o anuman, ngunit sa iyong period, lalong mahalaga na iwasan ang mga pagkain na maaring magpalitaw ng mga issue sa iyong katawan. Ang mga pagkain ng mga dapat iwasang pagkain na ito ay maaring maging sanhi ng pagduduwal, constipation o pagtatae na makakaragdag lamang sa iyong discomfort kapag nagkakaroon ka ng isang painful na menstruation. Ang ilang mga pagkain ay mahusay na kainin tuwing may period, habang ang iba ay maaring magpalala sa iyong mga sintomas. So ang mga pagkain pinili mo upang kainin o iwasan ay higit na kasalalay sa iyong mga tukoy na sintomas at pagkasensitibo sa mga pagkain. Sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. Ang mga ito ay gabay lamang at hindi po tayo magkakapareho ng mga sirkumstansya o mga nararanasan tuwing may period. At kung labis na po ang nararamdaman na sakit tuwing may period, ay mas mainam pa rin po na magpatingin o kumonsulta sa doktor upang mabigyan kayo ng mas maaga at mas mainam na lunas. Salamat po sa pakikinig at panonood. Hanggang sa muli at huwag pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe.